Dito sa Pilipinas, napakadami talaga guys na nag-aabang sa motorcycle na ito. Isa ba naman sa talaga namang napakasulit na underbone ni Rusi ito. Kahit nga yung version 1 na inilabas nila dito, napakadami talagang nagtangkilik. At nung lumabas nga po yung version 2 na ito na pinapakita nga po nila na napakarami nga daw pong pagbabago, napakadami dito sa Pilipinas guys, lalo na nga po yung mga mahilig sa underbone category na nagustuhan talaga dahil sa dami din talagang pagbabago nito. Matagal-tagal na din guys ang huling update natin patungkol nga po sa underbone ni Rusi na ito, pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang mga bagong updates tungkol nga po sa motor na ito at aalamin natin kung ano-ano nga ba dapat ang aabangan natin sa kanya. Samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang underbone nga po ni Rusi na si Rusi Flash 150 ang isa sa talaga naman pong pinagmamalaki ni Rusi na inilabas nga po nilang motor dito sa Pilipinas. Ito nga guys is magbibigay linaw tayo patungkol nga po sa Rusi at lagi ko nga po itong inuulit sa aking mga video kapag nga po ang topic natin is Rusi brand. Ang mga motor po ni Rusi na nilalabas dito sa Pilipinas is inaangkat lamang po nila ito sa iba't ibang bansa at hindi po sila mismo ang gumagawa ng mga motor, kaya po yung iba na nagbabash na ang mga motor ni Rusi is sirain. Well, nakadepende na lang yan sa isa sa kanyang pag-aalaga. Ang Rusi Flash 150 nga po guys is meron na nga daw po itong version 2 na tatalakayin natin sa ngayon. Napakadami nga po nitong pagbabago. Kitang kita din naman talaga guys kung gaano kaangas at grabe ang kanyang mga pagbabago. Lalo na nga po sa kanyang makina na lalo nga pong nagustuhan ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas dahil sa hindi na din po talaga pipitsugin ang kanyang specs features. In terms sa looks at sa mga ginamit nga pong materyales sa underbone na ito guys, talaga makikitaan mo po siya na sulit din talaga. And syempre sa kanyang power output and ang kanya nga pong itsura guys is meron nga pong aerodynamics design. Kung una mo nga siyang titignan, lalo na nga po sa kanyang front view, makikitaan guys na meron nga siyang hawig na underbone na nagmula sa ibang brand. Kung pag-uusapan guys sa kanyang looks, sa kanyang physical appearance, sa kanyang nga pong aerodynamics design, makikipagsabayan po talaga ang itsura ng underbone na ito sa ibang underbone ng Big 4 brand. Nung unang lumabas nga po ang Flash 150i dito sa Pilipinas, napakadami po talagang nagkagusto dito dahil bukod nga po sa underbone na ito at meron nga pong magandang physical appearance and aggressive looking, ito nga guys is matipid sa gasolina dahil sa naka-fuel injected na nga po ang kanyang fuel system. Sa version 1 nga po na nilabas dito sa Pilipinas, madami po talaga ang nag-abang at nag-avail nito, pero ngayon nga pong meron silang ilalabas na version 2, madami na naman sa ating mga kababayan ang nag-aabang dito dahil napakatindi naman talaga guys ng upgrade ng bagong version nito. Dahil dyan guys, pag-usapan nga po natin ang mga nabago sa bagong version ng Flash 150i. Pagdating nga po sa kanyang engine specs, sa kanya nga pong engine displacement, meron po siyang 150 cubic centimeter engine displacement, same pa rin po sa version 1. Siya nga po is naka single cylinder 4-stroke at ito nga guys ang isa sa malupit na pagbabago sa kanya dahil from single overhead cam nga po, siya nga po guys is naka dual overhead cam na, and from 2 valves siya po is naka 4 valves na. Can you imagine that guys kung gaano kalaki ang pagbabago ng engine specs ng bagong version 2 ng Flash 150i. Sulit na upgrades ito guys, at pagdating nga
po sa kanyang fuel system, syempre same pa rin po siya sa version 1 na naka EFI o electronic fuel injected. Kaya makakaasa ka guys na meron nga po siyang matipid na gas consumption na nagkukonsumo nga po ng 50 km per liter. Matipid na po yung gas consumption na yun guys para sa isang underbone. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system, meron na nga po itong radiator. And syempre guys, siya po is water cooled kaya menos po ang maintenance mo sa motor na ito. Sulit na sulit po ang underbone na ito sa kanyang upgrades, lalo na nga po sa kanyang engine. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power and maximum torque, wala pa po tayong idea. About nga po kung may update, may kinalaman dyan, agad ko din po kayong sasabihan. Pagdating po sa itsura ng motor, wala naman po halos bago dito. Nagdagdag lang po sila ng dual overhead cam na DOHC lettering sa kanyang fairings, and meron din pong indicated na water cooled sa kanyang fairings. And pagdating po sa kanyang panel gauge, same pa rin po sa unang version na meron nga pong analog sa kanya nga pong RPM gauge, and sa kanya nga pong speedometer na digital nga po. Sa kanya nga pong panel gauge, makikita mo ang lahat ng information sa kanya. May maangas and aggressive nga po na design ang kanyang mga headlight. Kanya nga rin pong taillight na unique na disenyo. All LED lightning system na nga po ang kanyang mga ilaw. And pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron pa rin po siyang 5.5 liters fuel tank capacity na kaya nga pong kumonsumo ng 50 km per liter. And guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan, meron nga po siyang unique na disenyo na disc brake at malapad nga po ito. At sa likuran naman is meron nga rin po siyang rear brake na disc brake. And syempre, wala po siyang ABS o combi brake guys. Kaya yung makikita nyo pong sensor dyan na parang sa ABS, hindi po yan ABS guys. Sa unang version guys, marami po talaga ang napeke na akala nila is naka ABS na nga po ang Flash 150i. Ngayon, pag-usapan naman natin po ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, meron po siyang front telescopic port na maganda nga po ang play, and meron din po siyang rear monoshock na maangas nga po, at lalo nga pong naging standard ang kanyang itsura, lalo na nga po sa likurang bahagi dahil din po sa naka monoshock po ang kanyang suspension. Pwedeng nga po sa height ng Pinoy ang underbone na ito, kahit nga po sa ating lady rider is pwede din po ang underbone na ito. Meron nga po siyang seat height guys na 770mm, kaya abot na abot nga po ito kahit nga po 5'3 ka o 5'2. Maangas ang pagkakadesenyo nga po ng kanyang upuan, lalo na nga po sa pillion seat na medyo mababa nga po ang rider and mataas ang kanyang pillion seat. Meron nga po siya guys na relax na body posture dahil sa mababa nga po ang kanyang foot peg, and medyo maikli na handlebar para nga po magkaroon ka ng stable na steering radius. Familiar po kayo sa Honda GTR 150 ni Honda, para ka lang pong nakaupo sa motor na yon. Sa version 1 nga guys, meron nga pong bigat na 118 ang kanyang bigat. Ngayon nga po sa kanyang version 2, abangan natin kung gaano nga po kabigat ito, dahil talagang madadagdagan po ang weight nito dahil sa may kaukulang dagdag na rin po ang kanyang engine, and meron na po mga nadagdag sa kanya katulad ng radiator and more upgrades pa po sa kanya. Dahil si Rusi guys is kilala nga po dito sa Pilipinas na nagmamarket po ng mga mababang presyo ng motor, kahit nga po upgraded na ang kanilang inilalabas. Magkano naman kaya ang presyo ng bagong version 2 ng Flash 150i? Sa kanya nga pong version 1 guys, dito nga sa Pilipinas ngayong taon is naglalaro nga po ang kanyang cash price sa presyo na 73,500 pesos. Ngayon, kung ito nga pong version 2 is ilalabas na po dito at na-approve na po ni Rusi, abang-abang tayo guys, at agad ko din po kayong sasabihan kung magkano po ang kanyang real price dito sa Pilipinas. I think guys na hindi din naman po halos mailalayo ang presyo niyan dito sa kanyang old model dito sa Pilipinas. Kaya kung meron pong updates, may kinalaman po sa kanyang presyo, agad ko din po kayong sasabihan. Kaya talagang kaabang-abang po ang bagong version ng Rusi Flash 150i na ilalabas po dito sa Pilipinas. I hope guys na makapasa nga po ito kay Rusi para nga din po maging available na yan sa Philippine market. Meron siyang maangas na upgrades, dual overhead cam, 4 valve, sulit na sulit guys. Samahan mo pa na meron na nga po siyang radiator para nga po malis ang kanyang init sa makina at magkaroon ng magandang cooling system. Talaga
pinapakita guys ni Rusi, nasasabay na din talaga sila. Isang patunay nga dyan ang motor na ito, ang Rusi Flash 150i version 2. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ng ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you!